Good morning guys, so we will be reviewing our Insta360 Go 3S. Medyo delayed na yung review natin kasi medyo nasingitan tayo ng mga project. But ngayon, tetestingin natin outdoor para ma-check natin yung lighting niya, stabilization, and other contrast sa pictures. So ngayon guys, pupunta na tayo sa sasakyan natin and testingin naman natin yung quality ng video kapag nasa loob na ng sasakyan. Dito naman sa loob ng sasakyan guys, kamusta yung picture quality or yung video quality ng ating Insta360 Go 3S? Kasi kung titingnan ko dito sa live monitor niya guys, medyo may delay siya ng konti. Pero I think that's normal sa mga Insta360 Go series. When it comes naman to coloring and lighting guys, ito walang color grading ito. Okay naman yung coloring niya when it comes to the black and white. Medyo exposed lang siya or medyo overexposed lang siya pagdating dito sa labas. Pagdating naman sa standard colors na ito guys or sa contrast, saturation, okay naman siya when it comes dito sa loob ng sasakyan. Take note guys na yung sasakyan natin is super dark yung tint wrap around, harap, likod, and gilid. Medyo may konting overexposure lang when it comes to lighting dito sa may bintana. And by the way guys, we are using the standard microphone of the Insta360 Go 3S. Wala akong ginagamit na any external microphone kundi yung internal microphone lang nito. Ngayon naman guys, tira natin yung video quality when it comes to POV on the road. So right now, we are here sa SLEX and yung field of view ng ating Insta360 Go is warp mode. So sa warp mode kasi, ito yung sinasabi nila na pinaka ideal na gamitin since yung barrel distortion niya is mas malilesen compared mo kung naka full wide view ka ng inyong Insta360 Go 3S. So kung makikita nyo dito, hindi siya masyadong distorted or hindi siya masyadong yung medyo may pa-circle sa gilid. Straight lines pa rin siya. And then yung daan natin is straight pa rin, no? Kung titignan nyo yung four corners ng video natin. When it comes to coloring naman, again, tirik na tirik yung araw at 9:54 AM dito sa SLEX and full tint, super black yung ating sasakyan. Wrap around dyan, harap, likod, and gilid. Hopefully, okay naman yung video quality kahit super black yung tint natin kasi 4K na yung recording ng Go 3S at 30 frames per second. So later naman, tingnan natin yung picture quality or yung video quality along Tagaytay area. So guys, andito na tayo sa Tagaytay. Unfortunately, inulan naman tayo ngayon. Sobrang init kanina sa Manila, pero dito sa itaas ng bundok is talagang napakalakas ng ulan. At least makikita natin or matetesting natin yung video quality ng ating Go 3S kapag umuulan. So right now, andito tayo sa wind residence. Ayun yung wind residence. And ito naman yung Tagaytay, no? So again, we are using yung internal microphone ng Insta Go 3S and medyo maingay sa labas. Malakas yung ulan and may mga jeep na dumadaan. So I hope malakas or maganda yung quality ng ating audio. Ngayon naman itest natin yung ating Insta360 Go 3S sa loob ng isang lobby dito sa Tagaytay. Let's go upstairs naman para makita natin yung outdoor view dito sa Tagaytay. Dito naman guys, kung makikita nyo medyo gloomy yung weather sa labas pero maganda pa rin yung quality output na nilalabas itong Insta360 Go 3S even sa ganitong klaseng weather. Testingin naman natin yung experience sa outdoor dining and as you can see, maganda pa rin yung color output ng Insta360 Go 3S kahit medyo madilim sa labas. Testingin naman natin yung low light ngayon guys. So as expected sa mga action cameras, medyo hindi ganoon kaganda yung quality ng low light pagdating sa mga action cameras in general, not only sa Insta360. Nagkaroon ako ng GoPro before, ganito din yung scenario ko pag low light, talagang hirap siya. Pero overall, I think okay naman si Insta360 kahit sa mga ganitong klaseng scenario. Marinate ko naman yung Insta360 Go 3S 8.5 out of 10 dahil yung compact nito, yung portability compared sa magdadala ka ng mirrorless camera, talaga namang mas magagamit mo or mas magiging flexible ka sa pag-shoot ng mga videos dahil napakaliit lang ng Insta360 Go 3S. Ang pinaka-con ko lang talaga dito is yung low light. Though syempre hindi mo naman gagamitin yung action camera pag low light and usually naman pag nagtitake tayo ng videos natin is marami talagang ilaw. But aside from low light, wala lang ako masasabi ng any negative thing about the Insta360 Go 3S. So next video naman guys, i-compare naman natin yung Insta360 Go 3S versus yung Osmo Pocket 3. So watch out for my next video and thank you for watching.